Welcome sa isa na namang episode ng ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Ang episode natin ngayon ay bahagi pa rin ng Teaching in the United States series. Sa video natin ngayon, ang focus natin ay i-challenge ang ating mga pinagpipitagang guro, ang mga co-teachers ko na nandiyan pa sa Pilipinas pero nangangarap o may mataas na ambisyon na magturo sa Amerika. Pakinggan nyo to. Pangarap mo bang magturo sa Amerika? Ito na yung mga kailangan mo. So, maraming Pilipino ang nangangarap na magturo sa Amerika. Bakit? Maraming benefits, mataas ang sweldo, hindi lang dahil US dollars ang sweldo, kundi hindi comparable yung salary scale natin sa Pilipinas. Hindi ako nag-encourage ng brain drain. Hindi ko nire-recruit ang mga kapwa ko guro na magturo sa Amerika kasi hindi naman para sa lahat ang pagtuturo sa Amerika Pero just in case, talagang konkreto na yung plano mo na magturo sa Amerika, ito na yung opportunity para aralin natin to. So, bukod sa mas mataas na sahod at mga benefits, nagbibigay din ito ng opportunity para makaranas tayo ng ibang kultura at maibahagi natin yung mga kaalaman natin sa mag-aaral na Amerikano, di ba? So, pero paano ba maging guro sa Amerika kung foreign teacher ka? So, ito yung mga information na dapat mong malaman. Kung meron kang notebook dyan at ballpen, simulan na natin. So, mga primary qualifications. Bachelor's degree. So, kailangan mong magtapos ng 4-year course na may kaugnayan sa education at sa content area na gusto mong turuan. For example, gusto mong magaling ka sa math, gusto mong magturo ng math, sana math major ka. Sana meron kang bachelor's degree in education, major in math. Bakit laging wala ang hindi natin binibigyan ng emphasis ang master's degree o ang doctoral degree? Kasi guys, ang natin dito, ang focus natin dito is qualification to enter the United States, di ba? Yung pagkakaroon ng master's degree at doctoral degree, hindi yun basic qualification to enter the United States. Nagiging beneficial yon kapag maghahagil ka na ng sweldo, kung gusto mong mas mataas na sweldo. Pero bachelor's degree lang, pwede nang mag-satisfy yan ng eligibility mo to teach in the United States. Ang pangalawang requirement is teacher certification. So, bawat state sa Amerika, may kanya-kanyang proseso ng certification para sa mga guro nila. Kadalasan, kailangan mong pumasa sa mga assessments, magpakita ng documents tulad ng transcript of records at sumailalim sa background check. Kailangan mong patunayan na malinis ka. Hindi ka pedophile. Di ba? Hindi ka namolestya ng mga bata o hindi ka kriminal. So, yun. Kailangan masatisfy yung mga requirements na yun para maging teacher sa Amerika. Ang isa pang requirement is English proficiency. Because English is the primary mode of instructional language in the States, kailangan may alam ka sa English. Kailangan mo magpakita ng patunay na mahusay ka sa pagsasalita, may fluency ka sa pagbabasa at sa pagsusulat sa English, di ba? So, maaaring kailanganin mong kumuha ng assessment tulad ng TOEFL o IELTS, depende sa requirements yan ng state. So, in my case, kung tatanungin niyo ako, more than a decade ago, nag-TOEFL or IELTS ba ako? Hindi. So, may pag-asa ka, di ba? Visa, kakailanganin mo ng visa na nagbibigay sa iyo ng pahintulot na magtrabaho sa Amerika. So, ang typical na visa para sa mga teachers ay yung tinatawag na H-1B visa. Ang H-1B visa is a code for work visa. Pero nowadays, ginagrant na rin yung tinatawag na J-1 visa, which is a cultural exchange kind of visa. So, teacher ka, kung J visa ang hawak mo, may limitasyon lang yung pagturo mo sa States. Pero ang H-1B, it can lead you to permanent residency in the United States, eventually becoming an American citizen. So, ano pa yung mga ibang mahalagang information na dapat nating malaman? So, state-specific requirements. So, mag-research tayo tungkol sa mga state-specific requirements ng state kung saan mo gustong magturo. Hindi ko ito maibibigay sa inyo dahil
remember, napakaraming state sa Amerika. Ang state of Alaska, iba ang requirement niya sa state of Hawaii. Ang California, iba sa Florida. Ang Idaho o ang North or South Dakota, iba ang requirements niya sa New York o sa New Jersey. So, iba-iba yon. So, kung ang gagawin natin para malaman yon, i-narrow down natin yung research natin. Hanapin natin yung, saan ko gustong magturo, anong state. Tapos, dun natin simulan yung paghanap ng mga state-specific requirements. So, kasi maaring may mga additional requirements sila, may mga additional assessments sila. Right now, I can only speak for my state and my school district. So, kung tatanungin niyo ako tungkol sa state, kung saan ako nagtuturo, maaring masagot ko kayo wholeheartedly, kahit bagong gising ako. Ang isa pang impormasyon na dapat nating malaman is teaching experience. So, yon. Pwede ka bang magturo sa states na walang teaching experience? Ang sagot ay oo. Pero, mas malaki yung chance mo na matanggap kung meron kang karanasan, kung meron kang teaching experience. Kasi we have to remember, walang direct hiring sa international teaching. Kailangan mo dumaan ng agency. Yung agency mismo ang nagre-require nitong mga ito. So, pwedeng sabihin ng agency, 3 years ang gusto namin. Kung hindi ka pa nakapag 3 years, maghintay ka, kailangan mo munang i-satisfy yon. So, turo. Sige, turo lang na turo hanggang makompleto mo yung 3 years mo. Walang shortcut dun eh. Ang isa pa na information is subject matter expertise. So, dapat mas malalim yung expertise mo sa content area na nais mong ituro. So, for example, kung ang tuturuan mo sa states ay early childhood education, kindergarten, pre-K, grade 1, grade 2, kailangan at least meron kang years of experience sa pagtuturo sa mga ganitong klase ng bata, sa age group na ito. Kasi kung puro college ang tinuruan mo sa Pilipinas, o kaya for a decade nagturo ka sa high school tapos biglang dito kindergarten ka na, baka isang buwan pa lang nakalbo ka na. Nagsilayas na yung mga buhok mo kagaya sa akin. Hindi, joke lang. Pero ayun magbibigay yan sa'yo ng grabing stress. So yung subject matter expertise, kailangan yon, di ba? Kung elementary teacher ka sa Pilipinas, huwag kang mag-commit na maging science teacher sa isang high school sa Amerika, kasi baka paglaruan ka lang ng mga estudyante, baka mas magaling pa sila sa iyo, sabi nga niyan, di ba? So, ilalagay ko yung additional information sa description box natin para mas marami pa kayong mahanap na mga information. So, wag na tayong mag-procrastinate, guys. Kung talagang interesado kang magturo sa Amerika, ito na yung first day, ito na yung right time para simulan, di ba? Kung determined ka talaga na magturo, simulan mo na, alamin mo na ang mga kinakailangang qualification at maghanda na sa process of application. Maraming resources ang available online. Mag-iwan ka rin ng mga tanong sa comment box, kasi kung kaya kong sagutin yan, sasagutin ko. Basta ang importante, matulungan ko kayo. Isang disclaimer lang na hindi po ako recruiter, di ba? So, wag niyo ako tatanungin kung, sir, kailangan nyo ba dyan ng teachers? Ang sagot, kailangan namin ng teachers kasi may national shortage of teachers sa Amerika. Ang second question, sir, matutulungan mo ba akong ma-employ? Hindi po, dahil hindi naman ako recruiter. Okay, so kakailangan mo ng isang organization o agency na tutulong sa'yo para magturo ka para makarating ka dito. So, sana meron kayong nakuhang additional information sa episode natin ngayon. Panatilihing panoorin pa yung iba pa nating mga susunod na episodes sa ating Teaching in the United States series.